beloved Boss Mike Cervera. Samantala, puntahan natin ito hong sinabi ng Malacanang patungkol nga ho rito sa impeachment trial na nangyayari ngayon sa Senado. Pasok. Ni Sara sa Pangulo hindi kayang itanggi ng mga abogado nito ayon sa Malacanang. Maabante sa balita sa Abante reporter Eileen Taliping. Hindi kayang itanggi ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte ang ginawang pagbabanta nito kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez, kaya ang National Bureau of Investigation ang pinagbabalingan ng mga ito. Tugon ito ng Malacanang matapos ihayag ng defense team ni VP Sara sa impeachment court na impartial umano ang investigasyon ng NBI sa issue. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, abogado ang depensa ng Vice Presidente at alam ng mga ito kung ano ang mandato ng NBI. Hindi dapat inililihis ang argumento dahil hindi naman maikakailang nagbanta ang Vice Presidente at nakita ng taong bayan ang ginawa nito. Kumalat na ang video ni VP Sara na nagbabanta sa Pangulo at dalawang iba pa, lalo nang sabihin nito na may nakausap na itong assassin na gagawa ng utos kapag may nangyaring masama sa kanya. Ang video kung saan sinabi ng Vice Presidente ang pagbabanta ay kasama sa mga ebidensyang ipinakita sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa Senado. Kita nyo mga kababayan ko, no? Alam nyo, sabi ko nga sa reels ko, sa mga hindi pa nakapag-follow sa aking Facebook, Mike Cervera. Yun lang, wala nang vlog, wala nang TV, walang gano'n. Yun lang, yung Mike Cervera lang. Sabi ko nga mga kababayan, ako naniniwala, baka hindi nyo lang napapansin. Kasi, mga kababayan ko, si Zuleika Lopez ay hindi na ho pinaupo. Bakit? Sa loob ng 4 na araw, na hearing 4 na araw, na pinag-uusapan po itong video, kung totoo ba ito, kung nagbanta ba si Sara Duterte. Di ba? Paulit-ulit yun. Yun ang inikot-ikot nila. Ang ending, mga kababayan, dahil nga uupo na ho si Zuleika, siguro, sabi ni Sara, aminin nyo na yan, kaysa umupo yan si Zuleika. Baka mamaya, kung ano na naman mangyari, kung ano na naman ang sasabihin, baka ma-pressure, madulas, mas delikado. Kaya sabi sa mga abogado, sige na. Ano na kami? Totoo na yung video, okay na. Di ba mga kababayan? Kasi parang ganun ho yung nangyayari. Bigla-bigla na lang na wag na daw umupo kasi sang-ayon naman na daw yung depensa na yung video ay totoo na. Di inamin na nga nila. Matagal na natin sinasabi yan na ginagamit nyo yung video na yan. Kaya, yaan, ay sabi ni Benji Bernardo, toxic yung hearing. Manood na lang tayo kay vlog. Manood na lang tayo sa vlog. Dito na lang sa vlog. Toxic talaga. Nakuha nyo yung punto, mga kababayan. Ako naniniwala, pinahintunan ni Sara Duterte yun, Marites Musni. Di ba? Jerby New. Paano itinanggi? Napanood ng buong mundo. Yun na nga. Paano nga itatanggi? Paulit-ulit nga natin sinasabi na napanood na ng buong mundo kahit nga yung mga kaapu-apuhan ninyo Alam na ho yun Ginagaya pa nga nila Di ba? Sa mga eskwelahan, ang daming gumagaya niyan. Di ba? Pinaginagawang parody. Ano pa ba na dapat patunayan doon? So siguro, naisip-isip ni Sara, kaysa madamay pa si Zuleika, mahal ko yan. Ba hindi niya kayanin ng mga pressure na tanong at uupo ng mahaba, kawawa naman. Alam niyo naman yun Love na love niya yun di ba? Hindi na nga tinuloy. Kaya, tama naman din ang Malacanang na kahit na pagbali-balik ta rin ang pilukan ni Harry Roque at ni Marcoleta, wala na talaga Hindi na talaga maitatanggi yan. Kailanman.
kailanman hindi na maitatanggi na talagang pinagbantaan ni Sara Duterte si Pangulong Bongbong at si Madam First Lady at yung Nevermind. Diba? Yan? Ano? Oh. Bobo na lang ang hindi makakaunawa niyan. Yung mga DDS, pinagtatanggol pa eh. Kundi ba naman mga tatanga-tanga, yung kanilang mga opinion, yung mga pananaw nila, galing sa abogado nila ring napakahinat kinakantsawan nga ng ibang mga abogado. Dahil kung ano-ano daw yung mga tinatanong. Totoo naman di ba? Kung ano-ano tinatanong, sabi nga natin nung nakaraan, pinaiikot-ikot lang, gusto lang naman nila, ay ibintang kay Pangulo na ini-impluwensyahan ni Pangulong Bongbong ang impeachment trial. Di ba sinabi na nga natin na hindi nga nangingialam yan? Pero yun ang gusto nilang palabasin, inu-impluwensya nito ni BBM, ini-impluwensya nito ni First Lady. Mga ganun Diba? Ini-impluwensya nito ni Nevermind. Diba? Diba nga, kawawa love ko, sabing ganun. Alam mo naman yung mga yan talagang matindi. Tingnan nyo, mga kababayan ko. Tingnan nyo. Tingnan nyo naman mga kababayan. Silipin yung maigi higa na Sara Duterte. Umiga si Sara. Si Sulaika. Hinalikan ni Sulaika. Siya naman kayo, mga kababayan ko. Diba? Alicia Duran, Ricky De Guzman, nakita niyo 'yan? Nakita niyo? Ang sweet-sweet nila, Sana all. Mitch TV, Dim. Mapapasana all na lang kayo sa mga walang mga bebe diyan, tingnan niyo. Sa mga walang bebe, ayan agoy, humiga. Ginawa. Kinina na. Ay! Diba, mga kababayan ko? Uy, labi kaayo ba? Yan ang sinasabi ko. Ito pa. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Si Sara Duterte, tinititigan si General Torre. Ayan na. Sabihin mo na. Pwede mo kami mag-request ng cameras. Sabi rito, syempre dapat may media para di sayang ang acting. So, palapit ko mga media? Apo. Sige, bakit ka? Go na! Go! Okay, double time. Ding! I-release mo media. Release! Kita nyo? Ay, nako. Hindi ba nababahuan si Sara Duterte, si Sulaika? Hindi ba siya naampupan? Hindi ba naampupan si Sulaika dun sa kinasosobsoban niya o kininana? Yan po yung gusto nila, mga kababayan, na mag-people power daw. Kasi nga daw si Sulaika. Mag-people power tayo para kay si Sulaika. Kay Digong, bahala kayo diha. Wala siyang pakialam kay Digong. Tuwan-tuwa nga Diba, chef? Live to? Hindi ho. AI po ito. AI lang. Wala. Okay. Ipakita nyo sa media. Dito kami sa likod mama. Ipakita nyo sa media. Nawa nyo, mga kababayan ko. Yan ang mga kaganapan eto naman mga kababayan, Eto naman, mga kababayan ko. Pinipilit talagang paikot-ikutin na parang akala naman nila hindi natin na
Ha? Oh, 'di ba? Ah, 'di ba, Kenji? Ano? Oh, gusto aja 'yan. Ito na. Tingnan niyo mga kababayan, ito. Has control over both the NBI and the DOJ, correct? Ito si Benluan. Alam mo, Benluan, kaya ka na halatang halatado yung mga banat mo eh. Ba't ba pinipilit mo? Kahit anong mga tanong mong ganyang pangbobo, hindi mo maluloko ang taong bayan na halatang halata namin na ang gusto mong ipakiwari ay ano? Ini-impluwensyan ni Pangulong Bongbong? Diba? Napipikuno eh. Hindi niya kinakaya mga kababayan parang si Sara. Kapag hindi niya nakaya, kung ano-ano na lang nga sinasabi niya, di ba? Di ba? Di ba yung ano ba yung sabi niya? According to you. Binara siya tuloy, ano. Pero dito tayo mga kababayan. So, BBM has control of the NBI and the DOJ. Tama ba? Ito. What do you mean by control, sir? Yan, okay. Kita niyo yung mga sagot naman ni Lutok talagang agpanaltuok. Di ba no, mga kababayan? Si Lutok, mga kababayan, ang mga sagot, agpanaltuok. Tuloy. What's your interpretation of control? You seem to be a smart man. Okay, so the NBI is under the DOJ, correct? Definitely, sir. And the DOJ is under the office of the president, correct? Yes, sir. The executive branch, sir. Meaning the secretary of the DOJ is under the office of the president, correct? Kita niyo mga kababayan ko, no? Ano ba gusto mong palabasin? Gusto mong palabasin, may kinalaman si Pangulo. Ang tatangang mga tanong, ano? 'Di ba? Ang Pangulong Bongbong hindi niya ini-impluwensya niya mga 'yan. No question to that, sir. No question. So BBM has control over both the NBI and the DOJ, correct? What do you mean by control, sir? What's your interpretation of control? You seem to be a smart man. The Department of Justice and the Office of the President, insofar as the function of the NBI is concerned, Yan. hindi ho sila nakikialam doon. Kita? At di nakakahiya ka, 'di ba? Ano ang hilito ang talan? Ano ka ngayon? 'Di ba? Hindi sila nakikialam doon. Kita mo? Kala mo kasi madadali mo eh. Kung ano ho yung findings ng NBI, kung ano ang recommendation, sinasubmit po namin ito sa Department of Justice. And then yung Department of Justice, i-weigh po nila, i-evaluate po nila, and then mag-undergo ng process ng case build-up. Yun ho ang patunay na yung una naming sinubmit, hindi tinanggap ng Department of Justice, meaning ang Department of Justice, pag nakita niya na hindi tama o kulang yung requirement ng NBI, hindi niya ito kararakang tatanggapin. Your Honor. That's why, insofar as the DC-15 is concerned, nag-require sila ng mga i-comply namin and then nag-comply kami. That's the time nireceive ng Department of Justice yung aming referral. Di kita nyo mga kababayan, ano? Di sa poll, sabi ni Danilo Santos, Boss Mike, sa bibig galing ang salitang Romanov. Siya ang nagsalita sa isa lang ang kailangan na. Nga, kay Bastian, no? Late ka na eh. Tapos na natin yung kahapon, yung Romanov na yan. Panoorin nyo, ha? 'Di ba? Napalabas na natin yan sa mga hindi pa nakakapanood. Yung live natin ng sa kahapon, nandoon yan, tinalakay natin, ha? At binuking na natin yan. Diba? Kasi mga kababayan, sinasabi na natin yan noon pa talagang pinaiikot-ikot nung abogado ni Sara. Ngayon, eto, napansin din ni Attorney Ridon, ni Congressman Ridon. Pasok. Tawa ko yung mga tanungan. Sa totoo lang, parang no-brainer yung mga tanong. Nung pong cross-examination. On several... Kita nyo? Low-brainer.
Mababang uri ng mga utak. Oh. Sabihin mo na lang parang DDS. Di ba? Walang pagkakaiba yung mga DDS low-brainer. Mahihina umunawa. Di ba? Di ba? Ernida Sammartino. Mahihina kasi umanawa. Repeat. Sige, tuloy. points. No? Una, pero nung magpagtatanong ho doon sa control of the Office of the President over the NBI and the DOJ, parang talaga naman. Hindi ba? Kasi it is within the executive department. Hindi ba? Pero ang gustong pakita roon ay pinakikialaman ng Office of the President yung pong trabaho ng DOJ, pinakikialaman po ng Office of the President yung pong trabaho po ng NBI. Yan na nga. Gustong palabasin nila yun. Gusto nilang dungisan. Gusto nilang bigyan ng mali siya. Kita nyo? Ano na naman ang punterya? Si Pangulong Bongbong na naman uli. Ayaw nila talagang tigilan, Milagros sa Rombawa. Ayaw nila. Ewan ko ba dyan, Luising? Kayo, mga kababayan, Lucy Minigawa. Napakaliwanag eh. Wala stick, walang joke. Pero magino yung sagot ni Attorney Lotok po doon eh. Hindi ba? Yung pong back and forth of documentation from the DOJ to the NBI. Sabi ng DOJ, hindi, may kulang yan, isorry nyo. Ayusin nyo. Inayos nila. Hindi ba? So, meron nung subsequent submission to the DOJ. So, basically, yung pong objectives of cross relating to that, na parang inutusan ng Pangulo, ang tawag pa nga ni Attorney Biluan doon, kay BBM. Diba? Pagpapakita ho talaga yun na they are basically grasping at straws in conducting the cross. Yun yung unang punto on the questions. But secondly, may mga... Akin naman po Kong sa akin lang ang aking pinaka nakikita lang naman. Gusto nilang ipakita sa tao na si Pangulong Bongbong Marcos ay diktador, pakialamero. Dinidiktahan itong mga sangay ng gobyerno na hindi naman dapat ganon. Ako, ganon ang gusto nilang sabihin Yan siya, President Bongbong, BBM pa nga tawag nila, di ba? Di ba? Sabi ni Joms, sniper, ang hirap ipagtanggol ni Pusit. Totoo! Biruin yung mga kababayan ko. Yun ang gusto nila ipakita na, wala, diktador yan si BBM. Pati DOJ, under sa kanya, kaya ini-impluwensya nila. Ganon. Grabe no mga kababayan yung aking dyan. Gusto nilang siraan ng malupit si Pangulong Bongbong sa taong bayan. Kaya ganun ang ginagawa nila. Style ni Biluan. Laging may bangaw daw sa mukha yun Di ba mga kababayan ko? Mga kababayan ko, napakaliwanag naman. Ang paliwanag din ni Lutok, sinagot siya na, paanong mangyayari na sinasabi mo i-impluwensyahan ni Pangulo? Di ba? Paulit-ulit, what do you mean? Ano yung sabi ni Binluan? Di ba? Yung DOJ, di ba, under ng executive ni BBM, hindi sumasagot hanggat hindi sigurado si Lutok, di ba? Anyways, okay na yan. Our beloved Boss Mike Severa.